Magandang araw mga kariyal. May dalawa tayong electric pan na dumating ngayong umaga. Ito, wasak-wasak na yung isa at ito yung isa. So, unahin natin itong despan. Ang sabi ng may-ari, ito daw ay umusok. So, obserbahan natin kung ano ang naging problema nito, kung bakit ito umusok. Bago yon, maraming salamat po sa aking mga subscribers na laging sumusuporta sa aking mga video. Mabuhay po kayong lahat. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa aking munting channel, DK Serial Vlog. Una po nating prosesong gagawin dito ay checkin po muna agad natin itong line 1, line 2 kung mayroong resistance yung ating electric pan. So pag walang resistance na nasukat, ibig sabihin may problema sa electric pan. Pag may resistance na nasukat, ibig sabihin buo po ang motor. So obserbahan po natin. Gamitan lang po natin ito ng ohmmeter. Ang ohmmeter po natin ay nakaset sa times 10 gaya ng dati natin pang ginagawa. So i-check lang po natin yung line 1, line 2 ng ating electric pan sa plug. Tapos i-check natin kung may resistance. I-press natin yung switch 1, 2, 3. Wala pong deflection yung ating meter pointer. Ayan po. Naka-on po yung ating mga switch pero wala pong deflection dahil sabi ng may-ari ito daw ay umusok. Pag umusok ang electric pan, ang suspect po agad natin dyan ay dalawa. Pwede na capacitor po ang sira or ang motor na mismo. Kaya buksan po natin ito. Dahil ang may-ari nito ay mahilig magkutingting, parang pinakailaman na ito. Ayan, parang nagpalit na sila dati ng capacitor. May balot na po yung dalawang linya ng capacitor. Tanggal na yung tape. Checkin po natin kung may resistance po direkta doon sa linya ng capacitor na dalawa. Pag pumalo po yan, ibig sabihin buo po yung motor. Ayan, hindi po pumalo. Pagka ganyan hindi po pumalo yan, ano po yan, direct checking ng resistance dito. Para malaman po kung sira ang motor or buo, dito lang po ninyo checkin sa dalawang linya ng capacitor. Puputulin po ninyo yan. Pagka yan po hindi pumalo, ibig sabihin po open windings po ang motor. Pagka ganyan, sira ng motor niyan pagka hindi pumalo dito sa dalawang linya na ito sa pinagkakabitan ng capacitor. Obligado pong magpalit tayo dyan ng stator. Open windings na po yan. Checkin na rin po natin yung capacitor. Gamitan po natin yan ng capacitance tester kung meron kayo. Kung wala, tester po ang gamitin natin. Naka times 1K. Dapat po ang masukat dyan ay 1.5. So 1.4 po ang nasukat. Pwede pa po yan. Good pa po yan. Malakas pa po yan. Ibig sabihin buo po ang capacitor. Ang suspect po natin ngayon ay ito. Magpapalit po tayo ng stator. Paklasin po muna natin ito para ma-check natin kung buo yung kanyang shafting. Pasadahan po natin lahat para pagka ni-repair natin, alam na natin kung alin yung mga papalitan. Pagka binaklas po yan, padaanan na lahat ng testing or checking yung mga parts nya para hindi po tayo nag-iisa-isa mamaya. Lahat po yan padadaanan na natin ng ating proseso. Stator ang sira, sure ball na yan, papalitan na natin yan dahil hindi pumalo doon sa dalawang linya ng pinagkakabitan ng capacitor. Kasi doon po yung start and ending ng ating windings. Ang sunod na checking po natin ay ito, shafting. Aalugin po natin. Pag yan po alog, palitin din po ang shafting at bushing. Ayan, may alog po yan. Ang laki ng alog. Dahil mahilig magkalikot ang may-ari nito, kaya ganito ang nangyayari. Nabubugbog yung mga gamit nila. Pag hindi na kaya, dadalhin na sa katulad natin na manggagawa ng electric pan. Ayan po, kalog. Kaliwa kanan, taas baba, kalog. Palitin po yan, bushing, shafting. Ang papalitan po natin dyan ay stator at saka shafting, bushing. Baklasin na po natin. Okay, tanggal na po natin yung pinakang ulo nya. Dito na po natin pinutol yung wire nya kasi magpapalit na po tayo ng stator nya. Panibagong wiring po tayo. So baklasin po natin yung motor. Okay, ito po yung kanyang stator. Ba't kaya ito ay open windings? Sobrang dumi. Hindi po natin makita yung putol dito. Checkin po muna natin yung shafting kung may gas-gas. Ayan po, dikit yung yung bushing. Talagang papalitan na po natin din ito. Sa bandang unahan po, malalim na. Magpapalit po tayo ng shafting tapos bushing sa bandang unahan na housing niya. Ito po, nabunot na rin yung bushing. Yan ang mga papalitan natin. Itabi muna yan at ihanap natin ng kaparehas na stator itong sirang motor.
Ito po yung bagong motor na ipapalit natin, bagong stator na ipapalit natin. Tapos ito po yung luma. Open windings po ito. So itabi po yan at yan ay ipapakita sa may-ari mamaya. Ito po yung bago na ikakabit natin. Ang una po natin gagawin dyan ay balutan po muna natin ng masking tape dito. Kasi dito po yan ilalagay. Dito. Kailangan balutan ng masking tape o kahit anong pambalot na po pwede dito para hindi sabog-sabog yung wire. So hanggang dito po ang balot niyan. Hanggang dito po ang magiging balot niyan para eksakto po dito na ilabas. Hanggang dito lang ang masking tape. Balutan lang po para hindi po magsabog-sabog yung mga wire. Doblehan lang para makapal. Ayan, okay na po yan. Yan po ay dito ilalagay. Makikita nyo po yon yung ibabaw. Wala na pala ito na oscillation para mag-swing. Ayan o, kulang. Mamaya na po natin ilalagay yun. Sasalpakan natin ng bago kasi kulang na ang pyesa nito. So ganyan ang tayo niya. Makikita nyo, dalawang butas sa ibabaw. Ganyan, ito yung ilalim. Ito yung ibabaw. Dalawang butas. Dito nyo po ilalabas yung wire. Ayan dyan. Ganyan ang tayo. Yan, ganyan. Tapos naka-prepare lang po yan at itabi muna. Sunod natin yung shafting at bushing. Unahin po muna natin yung bushing palitan. Sungkitin lang po yun para matanggal. Sungkitin yung pinakang cover. Flat screw. Ganyan po. Yan. Tapos yan, wag nang tanggalin. Para matibay, wag nang tanggalin. Ikawang na lang. Tigda dalawa. Tapatan. Para maisuot yung bago. Yan, ganyan. Dalawa tapatan. Doon sa katapat. Yan. Tapos lagyan ng bushing. Ito po yung bagong bushing. Isushoot lang po yan ng ganyan dyan. Yan. Dahil may pumpa naman sa loob. Isushoot lang po yan dyan. Itagilid po natin yan para maibalik yung dating position ng kanyang crown. Dahan-dahanin lang po at baka magkaroon ng tama yung bushing sa gilid. Tapos checkin po natin kung matigas. Pagka matigas, okay na yun. Pero pag malambot, higpitan pa ulit. Malambot pa. Eh yan o, medyo nakatukwas pa yun. Payukuin pa yun. Nakatukwas na yan, payuyukuin pa yan. Sagad. Yukong-yuko dapat po. Pagka inalay nyo, tatayo pa yan eh. Tingnan, chicken kung matigas. Okay, matigas na, pwede na yan. Okay na po yung bushing natin sa front housing. Hindi na po natin ibabalik itong cover. Matibay na po yan. Okay lang po na wala ng cover. Itabi po yan at susunod na po natin palitan ng shafting. May bushing po doon, bunutin lang po yan. Yun yung natanggal kanina. Tanggalin po ang shafting at papalitan ng bago. Spacer blower, tanggalin. Kabilaan. Yun yung front, ito yung likod. Tandaan, para pag binalik mamaya, alam, ito yung likod, yun yung harap. Paluin lang ng martilyo yung shafting para matanggal sa rotor. O, ganun lang kadali. Tapos, ito po yung luma. At ito yung ipapalit natin na bago. Ayan, parehas po yan. Itabi yung luma. At ito ay may gas-gas na. Balik lang po yung position ng luma doon. Gayahit kung paano ikabit yung bago. Sukatin po doon sa kanyang housing at saka sa stator kung tapat na. Kailangan yung dulo po ay nakatapat doon. Tapos itong pinakang guhit o bilog sa gitna naka-align sa stator for yung rotor.
mapapansin nyo tapat na tapat po yan dyan. Dapat yung dulo po ay tapat doon para hindi po sumangga doon pagka kinabit na. Taktong sakto po yan pag dito naka-align yung dulo. So medyo bitin pa yan, pukpuk pa po ng kaunti papasok. Sukatin ulit, tingnan kung tama na ang alignment. Ayan, align na po, tama dito ang alignment at tama din doon ang alignment sa dulo ng shafting doon sa bilog. Ito mamaya lalagyan natin ng kulang na pyesa. Sige, ibalik po yung blower at saka spacer. Lagyan ng isang spacer, tapos sukatin kung tama na doon sa alignment niya sa core. Kulang pa, dagdag ng isang spacer. Okay, tapat na. Makikita nyo, tapat na po yun doon sa pinakang kanto. Gusto niyo pang malaman kung paano ang pag-repair ng ibang klase ng sira ng electric fan, panoorin nyo po doon sa iba ko pang mga video. Bisitahin nyo lang po yung aking munting channel, DKS Real Vlog, at nandun po marami pong mga repair tutorials doon. Sige, balik na yung unang blower. Lagyan ng spacer. Sukatin. Tingnan kung mayroong clearance. Hila-hilahin lang ng ganyan. Kailangan may clearance siya. Pag masyadong malaki, dagdag lang ng spacer. Sukatin ulit. Hilahin. Yan, sakto na yan. Yung clearance, kunti lang. Tapos pag inalog mo, taas baba, kaliwa kanan, dapat walang alog. Pero pag tinulak-tulak mo ng ganyan at rasulong, dapat may clearance. Okay, good na yan. Ang gagawin po natin, baklasin muna ulit at lagyan na ng langis. Lagyan lang yung bushing sa back housing. Okay, tamang langis lang. Tapos lagyan din yung front bushing sa front. Dagdag pa. Okay na. Tapos yan, basahin lang yung mga spacer na yan. Kabilaan. Okay, sige, salpak. Yan, itornilyo na. Lagay na yung 4 na tornilyo. Bakit? Oh, may customer pa tayo sa gupit. Ayan. Gugupit muna tayo. Lagay lang po natin tornilyo dyan. Tapos mamaya ituloy natin ang video. Gugupitan ko muna to. Sandali lang. Okay, natapos na po tayo sa gupit. Ayan. Marami po yung buhok na mamaya nawalisin niya. Pagka may dumating na naman na bago unahin na natin itong ginagawa natin at nang matapos na yung ating pagre-repair. Ito po, naikabit na po yung 4 na tornilyo niya. Lagyan na po natin ito ng gear sa loob. Kukumplituhin po natin yan dahil wala po yan dati. Lalagyan po natin ngayon ng second hand. Yan po ay ginagamit para sa pagharap sa kaliwa at kanan. Ilagay po yung gear, yung pinion, ang tawag dyan pinion. Takipan lang, second hand po yung kinabit natin. Ililibre na po natin sa may-ari yun, wala nang bayad. Kasi malaki ang babayaran niya sa stator. May shafting at bushing pa na pinalitan. So malaki-laki po ang babayaran niya. Plus labor. Ayan, meron ng pinion yung ating gearbox. Ang isunod po natin ay ilalagay na po natin dito sa base niya at magwa-wiring na po tayo. Tamang timpla lang para hindi siya masikip. Tamang higpit ng screw, okay na yan. Tapos ilagay na po muna natin yung swing arm. Singit-singit lang po tayo ng paggagawa ng repair kasi ang schedule po natin ngayon ay paggugupit dahil 8 to 6 po ang schedule ng paggugupit. Ang repair po ay 6 ng hapon hanggang gabi. Kaya kailangan po natin ng helper dito sa ating gawaan dahil hindi po natin magawa sa araw. Ito po yung wires. Diyan po natin yan ilalagay. Tapos sukatin lang po ito. Doon po tayo magkukonek ng dugtungan. Diretso po yan pababa sa switch. Ito.
So ganyan siya. Hiwalay muna ito para sa capacitor, yung dalawa na yan. Tapos ito, sukatin natin yung aabot dito sa wire papunta sa switch sa baba. Sukatin lang yan. Dito ang putol. Okay. Tapos balatan na ito, apat na wire ng ating motor. Balatan ng mga dulo. Nabalatan na. Yan po ay iduduktong natin doon. Ang tanong, paano natin iduduktong? Alin dyan yung common, speed number 1, 2, and 3. Kasi yung capacitor nakahiwalay na dito. Para sa standard na color coding ng rewind na motor, ganito po yan. Ang common po dyan ay yung green. Ang para sa switch number 1 ay yung puti. At sa switch number 2 ay yung black. At yung switch number 3 ay yung red. So hanapin natin dito kung alin yung para sa common wire ng ating stator. So yun po yung diretso sa line 2. Hanapin po natin yung line 2. I-switch off po muna natin ito. Yan. Hanapin po natin yung line 2, yung papalo dito. Kung alin yung mag-deflect ang ating meter pointer, yun po ang common. So yung gray po ang nag-deflect, napapansin nyo? Okay, ang nag-deflect po ay yung gray ang kulay, yun po ang common. I-connect na po natin para hindi po tayo nalilito. Ang common po dito ay green, i-connect sa line 2. Yan po yung gray. Ganyan lang po ang paghanap ng common line. Yan, okay. Tapos, ang gawin po natin, i-connect lang po ulit sa line 1 naman. Yung line 1, nandito line 1, line 2. Kanina yung line 2 nakakonect sa gray. Yung line 1, hanapin natin ang connection niya para sa switch number 1 po yan. Ipindot muna natin yung 1. Tapos hanapin natin doon kung alin yung mag-deflect. Nakapindot po yung ating switch 1 sa baba. Ang pumalo po ay yung white. So yun po ang switch number 1. Yung red at dilaw ay hindi po papalo yan. So yung white, yan po ang switch number 1. Nakuha. Connect po naman yan sa terminal ng motor na white kasi yun po ang para sa switch number 1, yung white. Ang sunod po natin mamaya dyan is switch number 2. Ngayon, i-off natin at ipindutin natin yung switch number 2. Hanapin natin kung alin dyan yung linya ng switch number 2. Kung alin yung mag-deflect, yun po ang switch number 2. Okay, yellow. Yellow po yung para sa switch number 2. Para sa switch number 2 na terminal ng motor ay yung black. Connect po natin yung yellow and black. Mamaya na po ihihinang pag natapos ang i-connect lahat. Okay, yan po yung natira. Automatic po yan na para sa switch number 3. Yung speed terminal ng motor na kulay red, yan po ang para sa switch number 3. I-connect lang po natin yan. Red to red. Sa ibang electric fan po, iba-iba po ang mga kulay ng wires. Kaya magbabase po kayo kung ano ang resulta sa reading ng tester. Huwag po nyo susundin basta-basta yung kulay nila. Dahil minsan po, iba-iba po ang kulay. Doon po tayo magbabase sa resulta ng tester. Kaya sundan nyo lang po yung proseso na yun at yun po ay hindi kayo magkakamali. Hinangin lang po yan. Sunod-sunod lang pong hinangin yan. Mga dugtungan. Ayan. Nakahinang na po yan. Tapos putulin lang po yung mga excess terminal niya, yung mga habang sumobra. Ayan. Tapos balutan na po natin yan ng masking tape. Heat resistant naman po yan, kaya hindi basta-basta yan masusunog kung hindi sasadyaing sunugin. Yan po ay idea lamang at yan po ay pwede nyong idagdag sa inyong kaalaman kung sakaling magustuhan nyo po ito. Maraming salamat po. At kung meron po kayong ibang alam, may kanya-kanya naman po tayong diskarte. Kung alin po ang mas madali sa inyo, ito po ay nagbibigay lamang ng dagdag kaalaman sa iba na wala pang idea at baka makatulong. Sa ganitong paraan, ganito po ang diskarting ginagawa natin. Tapos ito po, lalagyan ulit natin ng balot para hindi siya manabog. Ayan, balutan po yan. Diretso lang po ng balot. Ayan, kailangan po nating i-fix na dito. Lagyan lang po yan ng cable tie para hindi siya kumalas.
Parang tama na po yung allowance na wire dito. Tapos isunod na po natin yung capacitor. Sukatin lang po yung haba niyan kung hanggang saan. Tapos balatan yung mga dulo para ma-connect sa dalawang terminal ng capacitor. At para hindi po siya mag-spark, ihihinang po natin yan. Ayan, okay, nahinangan na. Tanggalin yung excess terminal. Balutan. Okay, tapos na. Ibalik lang sa dating position yung capacitor. Okay. Itali po ng cable tie para maging malinis yung wiring dito. Okay, putulin. Okay, nakapix na po. Naitali na natin ng maayos. Ngayon, ang sunod natin gagawin ay i-double check po natin yung resistance niya kung hindi tayo nagkamali sa ating mga connections. So, line 1, line 2, i-connect lang po yung test probe natin. Ayan, dito. Tapos, testingin po natin yan kung ang resistance reading po niyan ay normal. Ang number 1 po niyan ay nandito, mahinang palo pero mataas ang reading po nun. Pababa po ang reading niyan, pag ganun, pausog, pakanan. So, testingin po natin yan, kabit lang po yung ating line 1, line 2 sa test probe natin. Naka times 10 po yung ating tester pa rin. At pipindutin po natin yung number 1. Ayan, pumalo po. Normal po yung reading na yan. Yan po ay mataas ang reading. Dapat ang reading po ay uusog pa ganun. Pababa po ang reading nun. Hanggang sa umabot sa number 3, mas mataas po ang palo ng number 3 pag ganun, mas mababa naman ang reading. Okay, number 2, uusog lang po ng konti yan. Ayan, umusog ng konti. Number 3, ayan, umusog din po ng konti. So, normal po ang reading yan. Pwede na po nating isaksak yan sa 220 volt outlet dito. Dahil wala po tayong nasukat dyan na shorted or open. Good po ang resistance. Good operation po sa ating tester. Subukan na po nating isaksak sa outlet na 220 volts. Pero bago isaksak po yan, lagyan po muna natin ng LC para makita natin kung normal yung kanyang lakas. Okay, naikabit ng LC. Isaksak po natin sa 220 volts outlet. Pindutin ang number 1. Ayan po, malakas po, normal. Meron na rin po siyang swing. Nilagyan natin ng pinion, kaya maharap na po siya sa kaliwa at kanan. Kung hindi po natin lalagyan yun, hindi po yan haharap sa kaliwa at kanan. Para balik sa dati, ang operation, ibalik natin yung mga tamang parts para sa kanya. Ito, nilagyan natin kahit wala na siya dito. Nilagyan natin ang second hand. Ngayon, pindutin natin yung number 2. Ayan, okay. Mas lumakas. Pindutin ang number 3. Ayan, normal po ang ikot. Napakalakas po niyan. So, yan po yung ating ginawa. Ang sira po niyan ay umusok daw. Ay, kaya po siguro umusok ay may dahilan. Yan po ang hindi natin alam dahil wala po tayong nakitang sunog dito. Ito po pinalitan na natin dahil na-confirm natin sa tester natin na open windings po ito. Baka nga may sunog sa ilalim na parts nito, hindi lang natin makita. Ang shafting at bushing ay pinalitan din dahil kalog na. Tatakipan na lang po natin yan at atin pong ibibigay sa may-ari mamaya. Okay, maraming salamat po. Sana nakatulong po sa inyong lahat, mga kariyan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo sa aking munting channel, Dicky Serial Vlog, at baka makatulong po ito sa inyong idea. God bless.